December 26, Miyerkules, magandang umaga po. Naglandfall na sa ika-6 ng pagkakataon ng bagyong Quinta ngayong umaga. At para bigyan tayo ng update kaugnay ng bagyong ito, narito ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Howie at Kara. Sa Iloilo nga naglandfall ngayong umaga ang bagyong Quinta at sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa mga probinsya ng Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran at gayon din sa Bohol, Cebu, kasama ang Camotes Island, hilagang bahagi ng Negros Occidental at dyan sa Dinagat Province. Signal number 1 naman sa mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Cuyo Island, Burias Island, Romblon, dyan sa probinsya ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte at Siargao. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 40 kilometers dyan sa may silangan ng Rojas City, Capiz. At taglay nito ang lakas ng hangin, aabot ng 65 kilometers per hour near the center at bugso na 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mang Tani, 6 na beses na naglandfall itong bagyong Quinta. Humihina ba ang isang bagyo kapag tumama na sa lupa o ganun pa rin ang lakas niya? Yes, Howie, talagang humihina. Yun ang tendency ng isang bagyo pagkatapos na tumama ito sa kalupaan. At sa nangyari nga ngayon dito kay Quinta, pagkatapos niyang tumama dito sa main island ng Leyte mula sa 75 kilometers per hour center wind, ito ngayon ay meron na lamang 65 kilometers per hour. At dahil tumama pa uli ito dito sa probinsya ng Cebu at ngayon nga o kanina lamang ay dito sa Iloilo, kaya halos hindi lumalakas itong bagyong si Quinta habang namamaybay dito sa may mga islands ng central hanggang dito sa may western Visayas. Mang Tani, ano naman po yung magiging storm track o yung galaw nitong bagyong ito? So lalabas na ba ito ng tuluyan ng Philippine Area of Responsibility o aakyat pa ito at magla-landfall pang muli? Kara, dito sa storm track ng Weather Central, inaasahang magpapatuloy yung kanyang kilos na pakanluran, hilagang kanluran. So posibleng pagkatapos ng Iloilo, maaaring dumaan uli ito dito sa may probinsya ng Capiz at posibleng dito sa may Aklan o kaya naman ay mismong malapit dito sa Mindoro. Pero tuloy-tuloy yan na magmamaybay dito sa may Sulusi ngayong maghapon yan at bukas maaaring dito na siya tatama naman sa may Northern Palawan. At madaling araw ng Biyernes ay posibleng tuluyan na itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Humina man ang bagyo ayon sa pag-asa, asahan pa rin natin yung heavy to intense rainfall. Ibig sabihin, nasa 10 to 20 millimeters per hour ang ibubuhos na ulan nitong bagyong si Quinta sa 300 kilometer radius o kilometer diameter nitong bagyo. Kaya maulan hindi lamang doon sa dadaanan ng bagyo kung hindi maging dito sa Bicol Region, Southern Luzon hanggang dito sa may Palawan at ibang bahagi ng Visayas. At kaya po pinapayuhan yung mga residente sa mga apektadong lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. At dahil din sa bagyo, inaasahan po yung matataas na alon dyan sa seaboards ng Northern Luzon hanggang sa eastern seaboard ng Central Luzon at ito po ay epekto naman ng hanging amihan. Gayun din sa western seaboard ng Central Luzon at seaboards ng Southern Luzon. Pati na riyan sa northern seaboard ng Mindanao. Kaya paalala po sa mga maglalayag o yung mga babiyahe ngayong araw, gamit ang mga maliliit na sasakyang pandagat, iwasan po muna ang mga nabanggit na baybayin. At para sa karagdagang impormasyong kaugnay sa taya ng panahon, pumunta lang sa webpage o Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.